Our series is on Christology. At lahat tayong mga magkakapatid kay Kristo dito sa church na to ay maging Christologist. What is a Christologist? A person who is an expert in the study of Christ. Expert tayo lahat patungkol kay Kristo. Hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sakto-sakto lang ang kaalaman natin kay Kristo. Kailangan expert tayo. Christologist. Amen? And as a Christologist, our passion is Jesus. Our passion is to know Jesus. And we consider the knowledge of Jesus as the greatest knowledge of all knowledge. Amen? So, ang message ko po sa inyo ngayong araw na to is Christ's words are invaluable. Invaluable. Ano pong ibig sabihin ng invaluable? Ang ibig sabihin po ng invaluable ay beyond estimation, beyond measure, no? Yun pong ibig sabihin po ng invaluable. Valuable beyond estimation. Ibig sabihin ng invaluable, extremely useful. Sobrang kagamit-gamit, useful. And another meaning is indispensable. Siguro yung indispensable na naman, kailangan na namang i-define. Pero ang ibig sabihin ng indispensable, yung hindi pwedeng wala ka nun. Importante siyang importante. Hindi ka mabubuhay nang wala ka. So, sino po ditong Kristiyano na hindi mabubuhay na wala ang salita ni Kristo? Magsabing Amen. Importante si Kristo, pero kailangan maintindihan ninyo na in valuing Christ, we value His words. Christ and His words are inseparable. Hindi mo pwedeng pag-iwalayin. In fact, ang isa pong napakahalagang diferensya ng pagiging Katoliko natin noon, o nung hindi pa tayo naging Christian, di pa tayo naboborn again, na tinanggap at nanalig tayo ng lubusan kay Kristo, ay yung salita ni Kristo. Kasi dati, naniniwala naman tayo kay Kristo. Kaso hindi natin alam ang salita ng Diyos, hindi natin alam ang salita ni Kristo. Pero nung tayo ay nanalig kay Kristo, na born again tayo, lahat to na na-born again dito, magsabing Amen. Pagkatanong ang katabi nyo, kailan ka na-born again? Kapatid, sagot! Ako, May 23, 1983, na-inlove ako kay God, kay Jesus, na-inlove ako sa kanyang salita. No, naging passionate ako sa salita ng Diyos. Kaya, inseparable. One who is passionate about Christ is passionate about His words. So, a real Christologist is passionate about the words of Christ. Gustong-gusto nating palaman ng mga salita ni Kristo. Sabi ng Colossians 3:16, let me start with this word. Everybody read please. 1, 2, 3, go read. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. So ang instruction dito, let the word of God, o Christ, dwell in you richly. Yung mag-dwell, no, sa buhay natin, mamalagi ang salita ni Kristo richly, hindi poorly, di ba? Kasi merong mga Kristiyano na yung salita ni Kristo hindi masyadong nagdedwell sa heart, hindi masyadong pinapahalagahan, hindi masyadong ini-store, nilalagay sa puso. Pero the Word of God says, Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly and abundantly. So the question is, today is, richly ba ang word ni Christ na nakadwell sa puso mo? Marami ba? Amen. Yung kung hindi pa, so this is an instruction and as well as a rebuke, no condemnation. Kailangan richly. Kasi invaluable, useful ang salita ng Panginoong Hesus. Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. Basahin natin 1, 2, 3, go read. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom He made the universe. Verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand
of the majesty in heaven. So ang Panginoong Diyos, the great Yahweh, para maiatid niya ang kanyang salita, mensahe. Nung unang panahon, sabi ng verse 1, balikan natin ang verse 1, God spoke to our forefathers through the prophets. Nung kasi pong Old Testament, ang Diyos hindi po siya nagsasalita ng diretsahan kanino mang tao. Pumipili lang siya ng special na tao na tinatawag na prophet. Example, Moses. At kung titingnan ninyo yung mga maraming aklat sa Old Testament, ang title ng mga aklat ay pangalan. Yun ay mga propeta. Sino yung mga major prophets? Jeremiah, Isaiah, Ezekiel. Diba? Mga ibang mga prophet na kaya lang mga tinawag na major o minor, hindi naman ibig sabihin mas importante siya na Isaiah, Jeremiah. Hindi. Kaya lang sila tinawag na major prophet because marami ang sinabi ng Diyos sa kanila. Makapal yung libro nila. Yung iba minor, they are not lesser important. Yun lang ang sinabi ng Diyos na ipapahayag nila sa mga tao. Sino sila? Joel, Amos, Obadiah. Di ba? Sino pa? Zephaniah, Zechariah, Micah, Nahum, Habakkuk. Di ba? So, sila yung ginamit ng Panginoon para mahihatid ang word niya. But in the last days, ang sabi na salita ng Panginoon, ang kanyang ipinadala na is none other than His own Son, Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang dapat nating pakinggan. Ang sabi sa verse 3, let us go to verse 3. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. The words of Jesus are powerful. Amen? Kaya napaka-importante, invaluable, no? Invaluable, indispensable ang mga salita ng Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos. Dito po tayo magkakaroon ng matinding wisdom. Alam po ninyo, sino po dito ang gustong tumalino? Magsabing amen. Ngayon po kasi napaka-importante na tumalino. At ngayon, kung meron mang isang deception and lies ang enemy, sa mga Gen Z at saka Gen Alpha, ang isip nila, matalino sila. Dahil alam nilang buksan ng Google, ang social media. Yung tingin nila sa mga magulang nila na hindi marunong mag-social media, hindi matalino. Kaya ang encouragement ko sa mga baby boomers, Generation X. Ako po kasi Generation X. Kailangan, kahit matanda na tayo, mag-aral pa rin tayong mag-cellphone. Amen? Kasi ang tingin nga ng mga bata sa mga hindi marunong mag-cellphone, hindi matalino. Yung mga bata, nakahawak lang ng tablet, cellphone, ang tingin nila sa sarili nila, napakatalino na. Yan ang isa sa mga malalaking deception ngayon. Isip nila, matalino sila. Binabasa lang naman. Marunong lang naman nilang pindutin ang Google, di ba? Kaya kailangan alam mong pindutin ang Google. Sabihin mo sa mo, marunong ka bang pumindot ng Google? Di para hindi ka masabihan ng hindi marunong ng mga younger generation. Di ba? Kasi yan ang isa sa mga deception nga ng mga younger generation. Kaya po ako ay nag-aaral mabuti sa Google AI. I study a lot about AI. Si Jesus Christ, pagka inaral po natin, magkakaroon tayo ng wisdom of God. It's not wisdom of man. Wisdom of God. Alam niyo po ano sabi ng salita ng Panginoon tungkol kay Jesus? 1 Corinthians 1:24. 1 Corinthians 1:24 says, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Jesus Christ is the wisdom of God. At sino po ang mas mataas na wisdom? Wisdom of God o wisdom of man? Pero kinahuhumalingan ng mga tao ngayon, wisdom of man. Ayan ang napakatinding deception ng diablo. Ang interest ng mga tao, wisdom of man, not wisdom of God. Kaya humaling na humaling kay Elon Musk. No, dati ang sikat si Bill Gates, ngayon Elon Musk na. At hangang-hanga sa mga tinatawag na mga philosophers. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng philosopher? Ang philosopher came from the two Greek words philo, and sopher. Philo means love. It's in Greek. It's one of the Greek words for love. Philo o philo. Ang isa ay eros, ang isa ay agape, the divine love. But philo is another Greek word for love. And sopher came from the word Sophia, the Greek word wisdom.
Sophia means wisdom. Sino dito ang pangalan Sophia? Wala. Noon, nag-aaral ako, favorite kong kinakainan yun eh. Pero hindi Sophia ang tawag namin. Ang tawag namin, Sophia. Sophia. No ka mga Sophia. O ngeni. Kaya yung na sabihan ng philosopher, lover of wisdom. Philosopher. Ang ibig sabihin ng philosophy is loving wisdom. Yan ang ibig sabihin ng philosophy. No? So, yung iba nahumaling sa mga human philosophers. Magagaling. Great thinkers. And pagka ginugol ninyo, the great thinkers that the Google will give you are Socrates. Socrates is considered as the father of philosophy. Socrates, yung estudyante niya, si Plato, at saka si Aristotle. Kilala ko ninyo yung Plato? Ang alam nyo lang yung nasa table, di ba? Plato. Okay. And Aristotle, actually, magkakaano yan eh, magkakasama yan. Estudyante ni Socrates, si Plato, at estudyante ni Plato, si Aristotle. Dito naman sa Pilipinas, sino ang tinatawag na father of Filipino philosophy? Florentino Timbresa. Si hindi nyo kilala. Mas kilala pa ninyo si, ano yung channel na yung mapagpatawa sa Channel 2. Vice Ganda. Si Vice Ganda. Grabe, nakalimutan ko si Vice Ganda. Okay lang, basta hindi si Jesus, amen. Si Vice Ganda, matalino. Makikita mo din, marunong magsalita, di ba? Pero ang tanong nga, yung bang kanya sinasabi ay wisdom. But the message today is not acquiring human wisdom, but acquiring divine wisdom. Wisdom of God. At kung ikaw ay Christian, si Kristo nasa puso mo, lahat na sigurado kayo si Kristo nasa puso nyo, magsabing praise God. Eh di meron kayong wisdom of God. Kasi si Kristo nasa puso nyo. Kaya ikaw at ako, dahil may wisdom of God tayo, philosopher tayo. Sige, sabihin mo. I-appear mo ngayon katabi mo, sabihin mo, philosopher Lilian. Sana hindi pilosopo. Ano po? Huwag pong pilosopo. So we are all philosophers because the wisdom of God is in our hearts. Jesus Christ. And as true Christians, lahat po tayo maging lover ng wisdom of God, maging lover ni Jesus Christ. Amen? So, makikita natin ang wisdom ng Panginoong Yesus sa kanyang words. Amen? Doon natin malalaman. Kaya nga inseparable na sasabihin mo, hindi, gusto ko maging close kay Jesus. Gusto ko makilala si Jesus. But how can you know Jesus Christ very well? One of the ways is knowing His words. Amen? Knowing deeply, seriously, His teachings. Yeah, there are 7 things that I would like to share with you. Number 1, Christ's words must be valued as the absolute truths. Alam nyo, pinapaulit-ulit ko na ito sa inyo. Why? Kasi there are so many truths right now. And these are all we call relative truths. You have your truth, I have my truth. Walang pakialaman, ha? Respetuhan lang. Ito yung totoo sa akin. Huwag mo nang pakikialaman. But you know what? Jesus is the truth. Amen? Jesus is the truth. He said from John chapter 14, verse 6, Jesus answered, read, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus, I am the truth. Ako yung katotohanan. So meaning to say, He is the embodiment of all truths and everything that He is going to say is the truths. Kasi sa panahon nito, sobrang mahirapang hanapin ang katotohanan. Why? Because a lot of things in the internet, a lot of books have been written. Kaya nga, ngayon, litong-lito na yung maraming Gen Z. Ewan ko, pati millennials kung litong-lito na. Pero nag-umpisa talaga noong 1990s eh. Nung nagkaroon po ng matinding pag-develop ng technology ng internet. Pero ngayon, mas grabe na. AI na. Artificial intelligence. So yung artificial intelligence, hindi natin masisure kung siguradong totoo. Ang kailangan, biblical intelligence. Hindi AI, BI. Sabihin mo sa mo, BI, importante kaysa sa AI. Alam nyo,
I study a lot about artificial intelligence, how it started, how it is going now. Pero pagka hindi kayo marunong mag-handle ng AI, maliligaw kayo. Nung isang araw kasi medyo nalilitaw, pagkagaling ko po ng Australia, medyo nalilitaw. May time kasi na, ewan ko kung nangyayari sa inyo, yung parang hindi mo alam yung oras. Ano kayong oras? Sabi ko, teka muna. Tanungin ko nga si AI, what's the time? Alam niyo kung ano sagot? 10:26. 10:26? Maaga pa lang pala. Pero mukhang tirik na yung araw, sabi ko. Tapos chinek kong mabuti, 1:26 pala. Sabi ko kay AI, you're wrong. Sorry, sabi niya. Give me some more information, sabi niya. Sino po dito nag-AI? Meta AI. May gumagamit naman ng Meta AI sa inyo? Meta AI is not 100% accurate. And all other AIs available, they are not 100% accurate, I tell you. If you think they are accurate, you will be misled. Mamimislead kayo. They are not accurate. Di ba? So truth. Alam nyo, isang kong pinakamalaking bagay na pangyayari na dumating ang Panginoong Hesus, siya na yung katotohanan ngayon. Lahat ng kanyang sasabihin ay katotohanan. Amen? John chapter 8 verses 31 to 32. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth. And the truth will set you free. Yung teaching ni Jesus, ang truth. At ang truth ang nagsiset free sa lahat ng mga lies and deceptions. So, if you don't know the words of Christ, how can you know the lies and the deceptions? How can you know if you don't know the truth? Lahat ng gusto ng truth, magsabing amen. Sino ang truth? Si Jesus. Ano yung truth? Yung aral niya. So kung hindi mo alam ang aral ni Jesus at hindi mo kilala si Jesus, nako, yung alam mo, lies and deceptions. 1 Peter chapter 2, verse 22, sino si Jesus? Sabi ng New King James Version, who committed no sin. He committed no sin, nor was deceit found in his mouth. So, wala pong pandarayan na lumabas sa bibig ni Jesus. Amen? Lahat katotohanan. Unlike, and no philosopher is like him. Walang ibang, kahit si Socrates, Plato, Aristotle, o kung si Immanuel Kant, o kung sino pang gusto po ninyo na favorite nyong philosopher, William Shakespeare, Jose Rizal, Apolinario Mabini, yan, considered. Pagka ginugol ninyo, sinasabi ng Google, mga philosophers yan. Sino Jose Rizal, sina Apolinario Mabini, kasama pa nga si Ferdinand Marcos, Senior. So mga kapatid, si Jesus, there's no deceit in his mouth. Good News Translation, ganito ang sabi ng GNT, he committed no sin and no one ever heard a lie come from his lips. Amen? Walang kasinungalingan. Kaya dyan pa lang ay iko-compare mo na kung sino ang susundin mo, si Jesus o si Muhammad. Si Muhammad, ang daming lie. Si Jesus nga, walang lie na lumabas sa kanyang bibig. Amen? Pero millions are being deceived by Muhammad. So, Maka, New Testament. Would you believe may Maka? New Testament. You know what? Kasi nga po I'm trying to read the verses from all available translations and versions, no? 30 to 50 Bible. As a good teacher of the Word, for God's glory. Siyempre, gusto ko kayong pakainin mabuti. Amen? Sabi dito, read. 1, 2, 3, go read. Living an example for your exact imitation. He who never offended, and from whose lips no fallacy was ever uttered. No fallacy. Ano po ang ibig sabihin ng fallacy? Error. No error. Walang pagkakamali na binanggit o sinambitla, tinuro ang Panginoong Hesus. Amen? Sino po dito ngayon blessed na blessed? Kayo'y totoong Kristiyano, magsabing amen. But you have really to value His words na truth. Alam nyo, kailangan yung truth na alam natin, yung truth ng salita ng Diyos. So be careful in respecting other truths. How can you respect the lies and deceptions? Kasi nga, pagka nag-share tayo ng gospel,
ng Word of God. Sasabihin ng mga, respetuhan na lang tayo. How can you respect kung hindi katotohanan ng kanyang pinapaliwanahan? Kung hindi si Jesus, di ba? We respect people sa kanilang pagka-tao, personhood. Pero the beliefs, if beliefs are wrong, we can never respect what is wrong. Lahat na naniniwala doon, magsabing amen. Pero huwag ka namang magpag-away. Huwag ka namang magigipag-debate. Di ba? Huwag naman tayong rude. We share the truth. We teach the truth. We preach the truth in love. So, sinasabi ko to sa mga lahat sa atin, pero particularly sa mga Gen Z tsaka Gen Alpha. Kasi pagka hindi nyo alam ang salita ng Diyos, ni Kristo, mga Gen Alpha. Sino may mga Gen Alpha dito? Pwede magtaas ng kamay. 13 years old and below. Gen Z. Majority Gen Z. Pagka hindi nyo alam ang salita ni Kristo, you will be misled. Number 2, Christ's words are eternal. Amen? Christ's words are eternal. Ibig sabihin, walang hanggan. Si Jesus Christ mismo nagsabi sa Matthew 24, verse 35, ang ganito, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Maglalaho, lilipas. Heaven and earth, yung mga sinabi ng iba-ibang mga philosophers, lilipas. Pero yung mga salita ko, mga words ko, sabi ni Jesus, hindi lilipas. Magandang basahin din ng New Century Version. Ganito nakasabi, earth and sky will be destroyed, but the words of I have said will never be destroyed. Kasi nga yan ang tinatry na gawin ng demonyo ngayon. Sinasabayan niya yung technology. Minsan kasi, tanong natin, sino ang author ng, saan ang galing ang karunungan ng technology ng social media? No? Of course, there are things that came from God and there are things that came from Satan. Yun ang sagot doon eh. No? And Satan, ang gusto niyang i-destroy ang salita ng Diyos. If there is one thing that Satan wants to destroy is our knowledge of the truth of the words of Christ. Pero sabi ni Christ, hindi madedestroy. Amen? Sabi ng NLT, New Living Translation, heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. Agree ho kayo? Lahat to nang agree, paki-appear ang katabi nyo. Amen? Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. Ito sinasabi ko sa inyo, mga Gen Z, mga bata. Kasi nga, ang sinasabi ng mga ano ngayon, kung mababasa ninyo, yung sa kaka-social media, yung bang, Pastor, hindi na relevant sa amin ng Bible eh. Ha? The most relevant words are the words of Christ. Amen? Kaya nga pinapakinggan na lang iba kasi nga isip ng maraming mga Gen Z, hindi na relevant, hindi na patungkol sa kanila, obsolete na ang word ni Christ. Eh sabi ni Christ, heaven and earth will pass away, will disappear, will be destroyed, but my words will never pass away. Amen? Hindi nga lang ito pang lupa, pang langit pa. It's eternal. The Word of God is eternal. Amen? The words of Christ are eternal. Kaya mga Gen Z, please, ito yung parati kong ilalagay sa inyo. Pasama ng pasama ang mundo, ang technology, dadayain kayo ng dadayain. Sasabihin sa inyo, ang salita ng Panginoong Yesus hindi na relevant. Pero, anumang panahon, ang salita ng Diyos ay relevant. Kahit magkaroon pa ng Generation Beta, ang kasunod doon ng Generation Alpha, Beta, following the alphabet of the Greek alphabet. Alpha, Beta, Kappa, Delta, Eta, ganun pa yan. Kundi pa darating ang Panginoon. Diba? Kahit dumating pa ang Generation Beta, Generation Kappa, Generation Delta, pareho pa rin ang salita ni Kristo. Eternal ang salita ni Kristo. Amen? Kaya Gen Z, hindi como Gen Z na kayo. Hindi na kayo makikinig sa salita ni Kristo. Susunod kayo, makikinig pa rin kayo sa salita ni Kristo. Amen? At sa totoo lang, kayo ang bahala ng generation ninyo. Ewan ko kung hopefully makita ko pa ang Generation Beta. Pero kayo na yung bahala sa susunod na generation. Yung mga kaklase ninyo. Ano sasabihin ninyo tungkol sa words ni Christ?
Amen? Salita ni Kristo pa rin ang aking pananiniwalaan sa buhay ko. If you're not strong in this, Gen Z, darating ang araw, madadaya kayo. Number 3, Christ's words are powerfully changing lives, situations, and destiny. Amen? Sino dito na bago ni Kristo at ng kanyang salita magsabing amen? Amen. Alam mo ninyo, nagbabago ng buhay si Kristo. Pero sa totoo lang, pagka inaral niyong mabuti, kaya tayo nagbabago, nababasa natin ang kanyang salita. Naririnig natin ang kanyang salita. Kaya tayo nagbabago. Amen? Ito pala. Kaya pagka narinig natin salita ni Kristo, sabihin natin, binago ako ni Kristo. Amen? Dati ako ay magagalitin. Ngayon, hindi na masyado. Dati mapagtanim ako ng sama na loob. Ngayon, kamote na lang. Tinatanim ko. Amen? Sino dito mapagtanim ng sama na loob? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, baguhin mo na yan. Para makinabang ka, kamote na lang at patatas ang itanim mo. O kaya bulaklak. Huwag nang sama ng loob. Amen? Talo ka dyan. Amen? Ulitin ko, Hebrews chapter 1, verse 3. Hebrews 1:3. Let's read Hebrews 1:3. 1, 2, 3, go read. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Ulitin ko, sustaining all things by His what? Again, please. Minsan pa. Powerful word. Ang salita ni Kristo, hindi ordinaryong salita. May kapangyarihan. Amen? Powerful. Ang salita ni Kristo. Ngayon kasi, dahil masyado ng gasgas yung salitang power, lalong-lalong lana yung mga Koreano, power. Minsan, kakaya gamit natin ng power, naging ordinary na lang. Yung walang power, nagkaka-power. Yung may power, parang walang power. Power! Amen? Yung word ni Kristo ang powerful. Kaya what I always say is this, the words of Christ, the words of God are powerful, not my words. Minsan kasi, sabi ni Pastor Ronald, sabi ko dyan. Dapat yung sabi ni Kristo. Amen. Sabihin mo sa katabi, practice. Sabi ni Kristo. Yan ang nagbabago ng buhay. Nagbabago ng puso. Amen? Bigyan ko kayo ng sample. Sino po dito ang alam ang Matthew 11:28-30? Naranasan nyo na magsabing amen. Aralin natin sandalian. Matthew 11:28-30. Na sinabi dito na kapag tayo napapagod, nabibigatan. Sino po dito ang nararanasan na napapagod at nabibigatan, nagkakaproblema, magsabing amen? So, kailangan alam yung verse na to, amen? At ito ang sisiguraduhin ko sa inyo. Habang buhay ka, mapapagod ka. Hindi ka lang mapapagod pagka nasa sementeryo ka na. Pero habang ikaw ay nabubuhay, humihinga, napapagod ka, mabibigatan ka, magkakaproblema ka. Kaya yung mga ibang Kristiyano, pagka nagkakaproblema, naiilusyon eh. Grabe, ba't ako naging Christian? Dami palang problema. Grabe, ba't ako nag-disciple? Ang dami palang problema. Alam nyo, wag ko tayong mag-ilusyon na kapag tayo naging Kristiyano at tayo ay nag-disciple, mawawalan tayo ng problema. Hindi ho. Hindi tayo mawawalan ng problema. Pero, lalakas tayo at makakayanan natin ang problema. Yan ang kailangan maintindihan ninyo. Jesus Christ has not entered our hearts para maging problem-free ang life natin. Hindi. Para tayo may strength for every problem. To overcome. So sabi ni Jesus, come to me, all you who are weary and burdened. Sana huwag niyong kalimutan to. Sino po dito ngayon pagod na sa kakahanap ng Christmas gift? Huwag na kayo magpagod sa gift niyo sa akin. Prayer lang, sapat na. Okay, come to me,
all you are weary and burdened. Ano sabi ni Jesus? And I will give you rest. Sino dito naranasan na to? Magsabing amen. Ito yung sikreto ko. Pagka ako'y napapagod, nagkakaproblema. Pagka may problema kami ni Pastora Ruth at pagka siya ang problema ko. Amen. Hugot. Di ba, bumawi na lang siya mamaya. Siya magpipreach ng third service. At wala naman ako dito. Nasa mag-alang ako. But you know what? That's verse 28. It should not be detached from verse 29. Ano sabi ni Jesus sa verse 29? Take my yoke upon you and learn from me. So, anong ibig sabihin nito? Kailangan alam, kayo po lahat na nandito, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng yoke. Ano sa Tagalog ang yoke? Pamatok. Lahat to ng may batok, magsabing amen. Yung pamatok, ang ibig sabihin, ibon maluto. Oy, pagka nag-google kayo, kasi ngayon hindi nyo na nakikita sa actual yung wala sa baryo. Yung mga kalabaw, di ba, ginagamit. Ngayon kasi treasure na, wala na talaga Hindi alam. Yung yoke, ginagamit nun yun sa mga baka yun, sa Israel. Sa atin, hindi baka yung ginagamit sa pag-aararo. Damulag Yung Carabao, buffalo, yung Carabao. No? Ngayon, nilalagyan yun ng yoke. Di ba, yung parang kahoy dito, di ba? Nilalagyan ng kahoy dito. Tapos lalagyan ng lubid. Tapos, hinihila yung araro, di ba? Di ba? So, ganun. So, minamaneo ng farmer yon. Yung yoke, kaya nilagyan ng yoke, hindi lang para buhatin, hindi para buhatin lang yung araro, yung plow, kundi para direksyon. Pagka ay nabit may Kenny, o itang damulag, liliko siya ng kaliwa. Pagka dito naman ang pinul mo, liliko siya ng kanan. Pagka dalawa, stop. So, pagka sila naman, chuk, 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 sulong. Di ba? Hindi ko naranasan actually. Hindi ko naranasan yon. Yung lolo ko noon, meron damulag, meron Carabao, pero hindi ko naranasan na mag-araro. Pero, yun na sinasabi ni Jesus dito. Na sinasabi na, take my yoke. Ang ibig sabihin dito, take my instruction. Take my word. Take my yoke upon you and learn. Learn my word. O kaya po yung iba, paulit-ulit, they do not learn. They do not learn kasi. Learn the word of Christ. Sabi mo sa kata mo, love you, learn the word of Christ. Learn the word of Christ kasi. Amen? Ano ba yung instruction? Kasi kapag ka hindi mo alam, anong mangyayari sa klase kapag ka hindi mo nasagutan yung test? Ano? Bagsak. Anong gagawin? Yung iba magbabayad na lang paki-exam. Hindi, i-retake mo yun Take ulit Take 2, take 3, take 4. Naranasan ko yan bumagsak ako ng isa All my life, bumagsak ako ng isa So, nung ginawa ko, retake. Pero dahil I learned, grabe, I learned it well. Flying colors, hindi lang flying, flat one. Glory to God. Hindi, pero kasi pagka pala meron kang bagsak, ayaw mo nang bumagsak ulit. Kung ikaw meron kang bagsak, gusto mo pang ulit bumagsak, di ka nag-aral, anong tawag sa'yo? Pagkitanong katabi, anong tawag dun? O, hindi ako nagsabi, yung katabi mo. Di ba? O, sabi ng Panginoon, yung iba, kaya hindi nagkakaroon ng rest, even if they come to Christ. Why? Because hindi sinusunod si Kristo. Pagod na pagod akong sa lahat ng kapalpakan mo, sa lahat ng mga sama ng loob. Ano sabi ni Kristo? Simple lang, magpatawad. Sabi mo sa kata mo, magpatawad. Diba? Magpatawad. Sinong gustong tulungan ni Kristo? Sabi ni Kristo, magpakumbaba. Paano ka tutulungan ng Diyos kung di ka magpapakumbaba? I'd like you to understand this. If you do not know how to humble yourself before God and before Christ, you
cannot receive the help of God. Amen? Kaya po yung iba hindi nakaka-rest, hindi nagiging powerful ang word ni God kasi hindi naman sinusunod ang word ni Christ. Every trouble, every problem mo, every trial mo, may word si Christ. Sabihin mo sa mga, may word si Christ. And this is what is wonderful, I found that. Lahat o nakikinig magsabing amen. Alam mo na kapatid, alam mo na yung sagot. Sinabi na ni Lord sa'yo. Hindi mo lang ginagawa. Tama ba ako? Pakitanong ka mo, tama ba si pastor? Tama ako, di ba? Amen? Alam mo na eh. Hindi mo lang ginagawa. You do not learn. You don't take the yoke. Gusto mo? Hindi, ayoko ng yoke. Si Christ lang, si Christ lang. Wala kapatid, mali. If you want Christ, you want the yoke. You want the instruction. You want the teaching. And the teaching of Christ are powerful to change the situation in your life. The words of Christ are powerful to change what you feel. Why? In the first place, the words of Christ will change your mind, your mindset, and then it will change how you feel. Pastor, hindi mo po naranasan eh. Masama ang loob. Ang sakit eh. Ang sakit. Kuya Eddie. Hindi nyo na alam. Yung tumawa lang dito nyo, may alam. Kay Kuya Eddie. Ngayon, yung iba wala na. Kapatid, may sabihin ako sa inyo, Gen Z Gen Z, Gen Alpha. Kasi ang Gen Z, hindi nyo alam yung aming yung Gen Z, hindi nyo alam eh. Hindi nyo alam yung pagka-Gen Alpha namin ang hindi alam. Hindi alam. Ayaw mo kasing tanggapin eh. Alam nyo, Gen Z, I love you all. Yan ang bukang bibig nyo lang. Hindi kami naiintindihan eh. Gen Alpha kami eh. Salita nga ni Kristo eh. Hindi ba para sa'yo to, Gen Alpha? Hindi ba para sa'yo to? Pareho lang eh. Panahon namin. Panahon mo, pareho lang. Meron lang cellphone ngayon. Meron lang social media ngayon. Yun lang ang diferensya. Then Gen Alpha, balo na ang problema da. Emotional intelligence. Pagdating sa emotion, I love you, wala. Excuse me for the term. Pagdating sa emosyon, bobo eh. Napagalitan lang ng nanay eh. Nakakaluguran mo ako. Kemuana na ako. May kamuanan niya mo? O yan niya nga ako, may kabarugo pa yan. O nangi kami lang kaya pambakali. May nga palmura kaya pa. I kami kamuanan ka mo eh. Kaya hindi dyan, pastor. Generation X kayo eh. Deception ng diablo eh. Pareho lang ang solusyon. Salita ng Diyos eh. Amen? We have the same solution, the Word of God. The Word of Christ. Amen. Gen Alpha, gusto mo umayos ka? Huwag mo na sasabihin Generation Alpha ka. Gen Z ka, hindi Z, C, chosen ka. Sabihin mo sa mo, Gen chosen ka. Pinili ka. May Kristo ka. Susunod ka kay Kristo. Aayos ang buhay mo. Kahit may masakit na mangyari sa'yo, isi-solve lahat ni Christ yan para sa'yo. Amen? Palakpakan natin si Jesus. So, mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, lahat tayo, mixed generation, si Tita Ruth, baby boomer. Yeah. Kami, Generation X. Yung kasing millennial Generation Y. Yung kasing mga millennials, they are called Generation Y. Tapos, Generation Z. Yan, sina Justoni, Generation Z. Ay, millennials muna. Generation Y, and then Generation Z. Then, nagbalik na nga. Alpha na. Pare-pareho lang ang solusyon kahit anong generation. Word ni Christ. Pare-pareho lang. Amen.
Mga magulang, may sabihin ako sa inyo, lahat halos na magulang sinasabihan, Pastor, ang hirap magpalaki ng anak ngayon. Oo, mahirap. Pero alam niyo paano sila mapapalalaki ng maayos? Salita ng Diyos. Train up the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Wag na wag kang madideceive na hindi salita ni Kristo ang solusyon. Salita ni Kristo, salita ng Diyos ang solusyon sa anak mo kahit generation alpha pa yan. Amen? Kaya sabihin niyo po sa mga generation alpha, I love you. Sige, sabihin, I love you. Tigilan mo na ang katramahan mo. Ay, nako. Yung mga generation alpha, pinakamadrama sa buhay. I love you, no? I love you. Pero hindi kami kasi ganyan pinalaki. Ang tawag kasi dyan, sobrang social media. Gen Alpha, I love you, pero sobra kasi ang social media. Let the word of God, Christ, dwell in you richly para mag-overcome ka. Amen? Let the word of Christ. Okay, I would like to go to number 4, Christ's words must be valued as far greater authority. Kailangan mas may authority, Matthew 7:29. Number 5, Christ's instructions and commands must be valued as highly important for our own benefits and blessings. Okay, there is one thing that I really have you to understand and receive. Lahat ng handang makinig magsabing amen. Lahat ng salita ni Kristo, lahat ng kanyang instruction at utos para sa kapakinabangan mo. Para umayos ang buhay mo. At para mabless ka. Para sa iyong great destiny. Lahat ng gustong mabless at para ma-achieve ang kanyang great destiny, say amen. Kailangan ang commands ni Christ. You should not feel na utos na naman. Nginibaliw po. Ating meto nga lumalaganap na sakit. Ang tawag sa sakit na to, terconitis. Naintindihan niya? Terconitis. Baluyin na ng terconitis. Terco ng terco. Meron nung lumalaganap ng allergy ngayon. Alam nyo kung ano ang allergy na lumalaganap ngayon? Allergy sa utos ni Kristo. Allergic. Sino dito ang naintindihan yung word na allergy? Sino yung na-allergy dito? Di ba? Ako, may allergy po ako sa sa bagoong. Tsaka sa patis. At tsaka sa naningaws kanita, itang keng Pangasinan. Alubebe. Allergic ko po ka rin makanyan. Social ko eh. Alili, favorite ko yan. May allergy la po rin gums ko. Kapag nakakain ako namamagay yung gano'n. Alam nyo, ganun yung ibang yung maraming Gen Z ngayon. Sabihan ng mana, anak, matulog ka na. Ha? Nagagalit, namamagay yung utak. Allergic sa utos. Allergic. Youth, may sabihin ako sa inyo, I love you all. Gagabayan ko kayo, palalakayin ko kayo ng tama by God's grace. Sa huling kapanahunan, at ito na ngayon, ang mga youth, magiging rebelde sa magulang. Hindi sumusunod sa authority, sa mga magulang, sa mga pastor. Sa huling kapanahunan, ayaw ko kayong masama doon. Yung mga totoong Kristiyano sa huling kapanahunan, yung mga youth, Gen Z, sa huling kapanahunan, yung totoong magpapakristyano, gusto nilang inuutusan. Sumusunod sila sa kanilang magulang at sa kanilang mga mentors. Amen? Sige, sabihin ninyo sa katabi niyo, susunod ako sa parents ko. Susunod ako. Sabihin natin lahat, mga youth, Gen Z, Gen Alpha, kasama na yung millennial, sabihin natin, I renounce terconitis in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala na nagteterko sa magulang, ha? Kasi kanitang panahon kami,
tatakot kami karempe nga rin eh. Pero ngayon, mababasa mo na sa lahat ng kwento at struggle na magulang, ang magulang na ang takot sa anak. Galing ng Diablo, no? Super galing. Pakitanong, matinuan tanong lang to. Matinuan tanong. Pakitanong mo, sino ang dapat takot? Anak o magulang? Ito, matatinong mga youth ito. Tatanong ang matatinong yung Renzel. Sino ang dapat takot? Anak o magulang? Anak. Palapakan natin si Renzel. Itong poging anak ni Sister Banji. Oh, sinong takot? Dapat. Anak. O, palakpakan natin. Alaman tama. Amen? Sino ba dito yung mga Gen Alpha? Hindi, tatanungin ko lang kung matino isip eh. Puro ano na eh. Wala yung mga anak nyo. Tatanungin ko sana yung mga anak nyo eh. Wala. Nako, mag-pray na kayo, mag-fasting na kayo. Oh, ikaw. Kaya, mga magaganda. Sabay na lang kayo magsumagot, no? Sino dapat takot? Magulang o anak? No, yan. Palakpakan natin ang dalawa. Ang gaganda nyo. Amen? Malinaw naman eh. Malinaw naman. Dapat ang anak ang takot, di ba? Bakit ngayon parati mong tinatakot ang nanay mo? Naya, huwag mo akong pagagalitan, Nay. Matibay-tibay ito. Naya? Grabe ako makapanakot ngayon eh, di ba? Yung mga anak. I love you all. Sino po dito natutuwa na ang church natin nagpapalaki ng tamang mga kabataan? Magsabing amen. Mga kapatid, mahal natin ang mga anak natin. Yung mga magulang dito, huwag kayong dapat takot sa inyong anak. Dapat palakihin nyo. May takot sila sa Diyos at may takot sila sa inyo. Ganyan nyo sila palakihin. Amen? Number 6. Christ's words must be mastered and memorized by all genuine disciples of Christ to be aligned fully to the mind and heart of Christ. As a disciple of Christ, we must be aligned to the mind and heart of Christ, di ba? Nakalinya kayo. Paano mo alam na nakalinya ka? Dapat alam mo yung salita niya. Amen? Dapat alam mo yung kanyang salita. You can never align your heart and mind to Christ if you don't know what His teachings are. Sabi nga ng Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly. Diyan ka ma-align. Kaya alam nyo, yung mga anak nyo, lumalaki silang hindi tama. Hindi sila naka-align sa salita ni Kristo. Wala yung salita ni Kristo sa puso nila. Ang sabi ng translation ng Geneva Bible, let the word, ano pa to mga unang panahon pa na Biblia to, Geneva pa to. Let the word of Christ dwell in you what? Plenteously. In all wisdom Grabe no, iba. Nagbago na yung mga salita. Plenteously. Everybody say plenteously. Ano pong isabihin ng plenteously? Marami. Pakitanong ang katabi nyo, marami bang alam mo sa word ni Christ? Nagme-memorize ba tayo ng word ni Christ? Kaya ngayon po, ang isang instructions natin, let the word of Christ dwell in you plenteously. Ibig sabihin, paramihan po natin ang alam natin sa salita ng Diyos, nakalagay sa isip at puso natin, i-memorize natin. Merong isang bata dito na kinagigiliwan ko, si Sela. Andiyan ba si Sela? Hey, Sela, are you here? Are you around? English speaking yung bata na yan Andito yung mga parents ni Sela, nandito? Asan? Ay, Joanne, what's happening? Why are you not responding? Grabe Hindi, it's really, inaabangan ko yun yung mga memory verse ni Sela, di ba? Tapos no linggo, di ba? Pastor, may memory verse si Sela. Sabi ko kay Sela, hey Sela, what's your memory verse? Okay. Bring the whole tithe into the storehouse. Malakay 3:10. 10, 11, and 12. Inanon niya sa akin. Ilan taon si Sela? 5.
Pakitanong ang katabi nyo, ilan taong ka na, sis? Bro. Pakitanong, ilan na yung memory verses, Ella? Grabe. Pakitanong ang katabi, ilan na sa'yo? Zero. Anong alam mo, memory verse? John 3:16, pastor. For God so loved the world. Ano ba? Saka na tayo mag-usap, pastor. Si Sela may git 100 4 years old eh. Di ba? Kaya I see the future of Sela by God's grace. She will become a powerful woman of God. Amen. If you want to become a powerful man of God, you should be filled with the Word of God. Amen? So, dito pa naman sa church, i-revive na ho natin dito. Lahat ng nakikinig mo, sabing amen. Nung nakaraan, yung nakakapag-memorize ng 100 verses, binibigyan ng 10,000. Alam mo ba yon? Yeah. Sis, di ba kasi Sela na susunod, mabibigyan ng 10,000, di ba? Ang naka-receive pa lang dito sa church natin, nakapag-recite ng 100 verses, 2 pa lang. Sister Seni Ballesteros, nasa US ngayon. At saka si Sister Miles Munro. Hindi, si Cruz. Miles Cruz. Sister Miles. Sabihin mo sa kata mo, baka ikaw na susunod. No, it's not about the 10,000. But it's about the blessings of the powerful words of God stored in your heart. Na yung mga words ni Christ will transform your life and will change your destiny and will lead you and guide you to achieve your great destiny in Christ. Amen? Next year, pag-pray natin, magka-milyon-milyon tayo. Bakit? Lahat kayo magme-memorize ng 100. Pagkitanong ka mo, magme-memorize ka ba? Magme-memorize ka? Sige, tanongin niyo yung sarili, katabi niyo, seryosoan, magme-memorize ka ba? Sir, mag-memorize ka ba? O, kutang mo ka receiving mong sir mo naman na po, madam. Mag-memorize kayo. 100 verses. Para ma-encourage lang kayo, 10,000. Amen? Amen? Next year, lahat na magme-memorize ng verses, magsabing amen. Let the word of Christ dwell in you richly. Gusto ko pong basahin yan sa Amplified Bible. The Amplified Bible says it this way. Please, let the spoken word of Christ have its home, manahan within you. Ito yung gusto ko, open parenthesis, dwelling in your heart and mind, permeating, manunuot, parang barbecue. Let it permeate, di ba? Permeating every aspect of your being. Amen? So, kailangan po, ang mag-permeate sa mind and heart natin, magpe-permeate sa buong pagkatao natin, ay ang salita ni Kristo. At maging strong thought natin, ang salita ni Kristo. That's how you will show that you're passionate for Christ. If your strong thought is Christ. That's how you will show that you're passionate for the words of Christ. Your strong thoughts are the words of Christ. Alam nyo, hindi po ako mind reader eh. Hindi po ako mind reader. Pero, ito sasabihin ko. Kung anong strong thought mo, yan ang passion mo, yan ang parati mong ginagawa, pinapanood. Kaya kung ngayon, habang nagsasalita ako, ang nakikita mo, may baril ako at naghahanap ng kalaban, sobrang Mobile Legend yan. Diba? Ngayon, habang nagsasalita ako, tingin mo ako si Lee Min-ho, annyeonghaseyo. Sobrang K-drama yan. Amen? So mga kapatid ko, may sabihin po ako sa inyo. Let your strong thoughts be Christ. And let your strong thoughts be the words of Christ. Lahat ng payag magsabi ng malakas na Amen! Amen! Sabihin mo sa kata mo, wala akong narinig sa'yo. Ulitin natin, Amen! Amen! Amen. Christmas ngayon, kailangan yun po yung maging passion natin para kay Jesus. Amen? Si Jesus, binigay niyang lahat. Buhay niya, dugo niya sa atin. At gusto niya tayong makasama sa langit. Kailangan naman, tayo din naman,
Makipag-MU naman tayo kay Jesus. Sabihin mo sa kata mo, MU ba kayo ni Jesus? Mutual understanding, hindi malabong usapan. Okay, let me close with number 7. Christ's words must be fully obeyed wholeheartedly by His genuine disciples. I'd like to say this to you. It's good to study Christ and His words, but in studying His words, we should have the intention of applying, putting into practice everything that we study about His words. Amen? Kasi very possible, sabi ni Jesus, na kahit nagkikinig ka ng salita niya, foolish ka pa rin. Let me tell you about the story of Jesus when He said this from Matthew chapter 7, verses 24 to 29. Therefore, everyone who hears these words of mine, sabi ni Jesus sa mga disciples, lahat ng kanyang pinapangaralan, and puts them into what? Practice, in-apply, sinunod ang words ni Christ. Is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall. Sino pong ayaw mag-fall dito pagka panahon ng bagyo? Kailangan i-practice ang salita ni Kristo because it had its foundation on the rock. Let us proceed. But everyone who hears these words of mine, meron din po nakikinig sa salita ni Kristo. May nagbabasa sa salita ni Kristo. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice. May mga ganun po. Marami yan, di ba? Sabihin mo sa mo, hindi ako yun. It's like a foolish man who built his house on sand. So, alam niyo, meron din po mga hearers of God's word eh. Meron din po nag-aaral sa salita ng Diyos na foolish eh. Why? Hindi ginagawa. Kailangan lahat tayo gagawin natin. Sabihin natin sa katabi, gagawin natin. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. You know what? May sabihin ako sa inyo. Itong sinabi ni Jesus na to, this is not to judge you, but this is to enlighten you. The reason why you always experience crushing, nagkakaroon pa ng tinatawag na great crash, you fall, nahuhulog ka, nadi-discourage ka. Why? You don't put into practice. Amen. Amen ba, kapatid? But today, make a decision. Make a commitment. Lord, whatever I hear from your word, I will put into practice. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi mawawala ang storm. Pero pagka may storm, tatayo ka. Hindi ka babagsak. Amen.